Magandang araw, Tito Makoy. Ako po si Felan. Pumapasok ako sa isang fitness gym sa may kahabaan ng Rojas Boulevard para sa aking regular workout. Sa unang linggo ko rito, kasabay kong pumapasok si Morgan. Si Morgan, Tito Makoy, maganda ang kanyang katawan, matangkad. Hindi naman siya kagwapuhan, pero pag pinackage mo na ang kanyang itsura, sasabihin mong guwapo ito. Si Morgan rin ang pinakaunang naging kausap ko at nakakakwentuhan dito sa fitness gym. Magaan naman siyang kausap, hindi hambog. At saka ang maganda sa kanya, open siyang sabihin niya ang kanyang tunay na pagkatao kung sakaling kinakailangang sabihin niya. Isang araw pagkatapos ng workout namin, inaya ko siyang uminom muna ng juice sa isang refreshment shop sa ibaba ng building. Pinaunlakan niya naman ang aking pagyayaya at masaya rin kaming nagkwentuhan. Nagpalitan kami ng cellphone number, maging ang mga account sa Instagram at Facebook ay kinuha namin. Sa gym na aming pinapasukan, marami ring magagandang mga babae ang nagwo-workout dito. Yung mga tipong pang beauty pageant, Tito Makoy, ang level. Kaya sa aming pagkikwentuhan ni Morgan, hindi namin naiwasang mabanggit ang mga magagandang chicks na pumapasok sa gym. Tol, dito rin ba naglalaro ang syota mo? Ito ang tanong ko kay Morgan. Ngumiti siya sa akin at nagsalita. Alam mo, Tol, ayokong mag-imagine ka ng kung ano-ano. Maging mayabang na ako, guwapo ako, habulin ng mga babae kasi raw kayo manggi ang kulay ko. Yan ang wika ni Morgan. Ay oo, Tol, alam ko yan, yung kulay mo talaga ang habulin ng mga babae. Yan ang sabad ko sa kanya. Oo, Tol, pero sandali muna, patapusin mo muna ako. Alam mo ba, may boyfriend ako. Ito ang wika sa akin ni Morgan. Nagulat ako ng kaunti, Tito Makoy, pero natuwa na rin kasi pareho pala kami. Alam mo, buti na lang sinabi mo kasi liligawan na sana kita. Yan, Tito Makoy, ang bero ko kay Morgan. Tumawa rin siya ng kaunti. Ilang sandali pa ay umalis na kami, umuwi na ako. Pinapasakay sana ako ni Morgan sa kanyang sasakyan. Idadaan niya raw ako sa aking bahay pero ako na ang tumanggi, Tito Makoy, kasi malapit lang naman sa gym ang aking kondong tinutuluyan. Walking distance lang po. Sa mga sumunod na araw, pag nasa gym kami, nagkikwentuhan at nagtatawanan. Pero may nahalata ako ng kaunti kay Morgan. Parang masyado siyang reserve. Yung mga tawanan namin, sa tingin ko hindi totoong tawa ang kanyang ginagawa. Yan ang napupuna ko, pero patay mali siya lang. Yun nga ang pagkikwentuhan namin sa refreshment cafe. Hindi na yun naulit, Tito Makoy, kasi kung ano-ano na ang dahilan niya. Pero okay lang naman sa akin, walang problema yun. Makalipas ang ilang linggo, pagpasok ko sa gym, nadatnan ko si Morgan sa may warm-up lounge. Nagwa-warm up na. May isa ring nagwa-warm up doon. Gandang gabi. Yan ang bati ko sa dalawa. Ay magandang gabi rin. Sagot ng isa na nagwa-warm up. Si Morgan, Tito Makoy, hindi nagsalita. Patuloy lang sa kanyang warm up exercise. Kumusta, pre? Ako pala si Brooks. Matagal ka na rin ba dito? Yan ang pagpapakilala at pakikipagkamay sa akin ni Brooks, yung isang nagwa-warm up na kasama ni Morgan. Ay hindi, mahigit pa lang isang buwan. Ako naman si Felan. Kagalakan kong makilala ka, Brooks. Yan ang sagot ko sa kanya. Naunang natapos sina Morgan at si Brooks at sabay na umalis ang dalawa. Madalas pagkatapos kong mag-exercise, dumaraan ako sa refreshment cafe para uminom ng juice. Pagpasok ko sa may refreshment cafe, nakita ko sina Morgan at si Brooks doon sa lamisang inupuan namin noon ni Morgan. Nakaupo at magkahawak ang kanilang kamay
naghihintay yatang iserve sa kanila ang kanilang in-order. Nang makita ako ni Brooks, pinaypay niya ako pagkatapos kong umorder kaya lumapit ako. Si Morgan, Tito Makoy, tumingin lang sa akin na parang wala lang. Halika na pre, jamming ka na sa amin. Yan ang pagyayaya sa akin ni Brooks. Salamat pre, pero pasensya na kasi mas gusto ko doon sa may open air space. Yan ang wika ko kaya iniwan ko ang dalawa. Tito Makoy, sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit bigla na lang ganoon si Morgan. Hindi ako pinapansin mula nang dumating si Brooks. Dahil ba ito sa sinabi ko sa kanya noon na kursunada ko siya? Yan ang malaking katanungan sa akin. Kung sa pagtingin kasi, trip ko talaga si Morgan. Pasok siya sa banga ng mga tipo kong lalaki. Pero si Brooks yata ang boyfriend niya, kaya siyempre kinakailangan kong gumilid. Dumarating ang mga araw, madalas inaaya ako ni Brooks na jamingan ko silang dalawa, pero kung pinagbibigyan ko ang kanyang paanyaya, ang nangyayari palagi, kami lang dalawa ni Brooks ang nag-iingay at nagtatawanan. Si Morgan walang imik, hindi man lang ito makitawa sa aming dalawa. Ganoon pa man, Tito Makoy, pilit kong iniintindi itong si Morgan. Pero wala naman akong planong makigulo sa kanilang dalawa ni Brooks. Kung hindi niya ako trip, walang kaso yan sa akin. Pero Tito Makoy, nasasaktan din ako ng kaunti kasi nga inaamin ko sa iyo na malalim ang tama ko kay Morgan. Subalit meron siyang boyfriend, mabait si Brooks kaya okay na sa akin ang maging magkaibigan man lang. Hindi naman yung ganoon na hindi na niya ako kinikibo o kaya kaming dalawa wala nang kibuan. Sumapit ang aking kaarawan, umorder ako ng kaunting pagkain, delivery lang sa aking condo unit. Ito'y para sa kaunting salo-salo na naisip ko noon para sa aming tatlo, ako, si Brooks at saka si Morgan. Hindi naman talaga ako nag-imbita ng iba pang tao. Tanging silang dalawa lang ang gusto kong maging bisita sa aking kondo noong kaarawan ko. Ito'y dahil nga sa magandang kausap at magandang kabanding si Brooks, kaya naisip kong siya ang imbitahin at isama na si Morgan. Pero noong araw na iyon, inihatid lang ni Morgan si Brooks, hindi siya sumamang umakyat sa condo unit ko. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, nagkaroon kami ng oras ni Brooks na makapagkwentuhan ng matagal. Masaya kaming dalawa. Ayon sa kanya, pasensya na raw kasi merong lakad si Morgan. Nako pre, walang problema yan. Sayang nga lang at dapat sana nandito siya para kompleto tayong tatlo. Yan ang wika ko kahit na alam ko namang pinagtatakpan lang ni Brooks si Morgan. Dito, Tito Makoy, sinabi rin ni Brooks na silang dalawa nga talaga mag-boyfriend. Ang akala siguro ni Brooks, hindi ko pa alam. Ang totoo nga niyan, medyo nahihiya pa siyang sabihin sa akin ang tunay na estado nilang dalawa ni Morgan. Sinabi ko rin sa kanya na pareho kami, tapos kasi nagbiro ako na buti na lang sinabi mo na meron kang boyfriend kasi liligawan sana kita. Yan ang biro ko pre kay Morgan. Alam mo, hindi ko naman talaga gagawing guluhin kayo, pero yun siguro ang dahilan hindi na niya ako pinapansin mula nang dumating ka. Ito, Tito Makoy, ang pagkikwento ko kay Brooks. Ay, sorry pre, hindi ko alam yan. Pero hayaan mo, kakausapin ko siya kasi hindi naman ako sang-ayon sa kanyang ginagawa. Yan ang wika at pangako sa akin ni Brooks. Nako pre, wag na lang kaya. Yan ang wika ko kay Brooks. Hindi. Alam mo, hindi okay sa akin yung ganyan. Ngayong mga panahon, mahirap nang makahanap tayo ng tunay na kaibigan. Tapos, hindi ka pa niya papansinin. Hindi ako sang-ayon sa ganoon. Yan muli ang wika sa akin ni Brooks. Sumapit ang kaarawan ni Morgan. Lahat kaming mga kaibigan at kakilala niya
bumati sa kanya sa Facebook at sa Instagram. Pero Tito Makoy, nang tingnan ko ang lahat na comments at greetings, sa akin lang yung walang reply at walang reaction na ibinigay si Morgan. May mga ilang post pa siya na nagko-comment din ako. Kung kinakailangan kong mag-congratulate, kinukongratulate ko siya. Gaya ng mga ginagawa ng kaibigan niyang iba. Pero tuwing titingnan ko ang lahat na comments, tanging namumukod lang ang comment ko na walang reaction at walang reply. Deadma ang mga comments ko, Tito Makoy. Tito Makoy, alam mo, hindi maganda sa pakiramdam na sa iyong lugar na ginagalawan, may taong umiiwas sa iyo. Alam mong may isang taong hindi komportable sa presensya mo. Kaya ang ginawa ko noong matapos ang buwan na aking binayaran sa gym, lumipat na ako ng ibang fitness gym. Ganoon pa man kami ni Brooks, patuloy na nagkukumustahan at nag-uusap paminsan-minsan sa cellphone. Kay Morgan, tinigil ko na ang lahat ang pag-comment ko sa mga post niya kasi ang comment ko lang naman ang kanyang hindi pinapansin sa lahat ng mga nagko-comment sa kanyang post. Kasi naman Tito Makoy, kung itutuloy-tuloy ko ang paglalagay ng comment sa mga pinopost niya, parang lalabas lang na isa akong silent stalker ni Morgan. Dumaan ang ilang buwan, nasa bagong fitness gym ako, tapos na ako ng aking workout. Merong tumatawag sa cellphone ko. Nagulat ako Tito Makoy kasi nakita ko sa screen, pangalan ni Morgan ang nakikita ko. Anong nangyari? Parang hindi ito karaniwan sa akin. Nang sagutin ko ang kanyang tawag, nagtatanong ito kung nasaan raw ako. Ang sabi ko naman sa kanya, nasa fitness gym, kaumpisa pa lang ng aking workout. Kahit na ang totoo Tito Makoy, tapos na talaga ako. Tinanong niya ako kung anong oras raw ako uuwi. Naku tol, hindi ko alam kasi meron akong dadaan ng kaibigan paglabas ko dito sa fitness gym. Ito ang sabi ko sa kanya na nagkukunwari. Ay sige, bukas anong oras ka ba sa bahay mo? Yan ang tanong sa akin ni Morgan. Bukas hindi ako aalis maghapon, sa bahay lang ako kasi Sabado hindi ako lalabas. Yan ang sagot ko kay Morgan. Kinabukasan nga Tito Makoy, tanghali pa lang, tumawag muli sa akin si Morgan. Nagtatanong ito kung pwede raw siyang makapunta sa aking condo unit. Medyo talaga nagtataka ako sa nangyayari ngayon. Ganoon pa man, sinagot ko siya, walang problema tol, sige, hintayin kita. Ito ang sagot ko sa kanya. Lumipas nga ang mahigit lang isang oras, tumatawag na sa akin si Morgan, nasa ibaba na raw siya ng building nitong condo unit ko. Kaya bumaba ako para salubungin ko siya sa ibaba ng gusali. Hindi niya dala-dala ngayon ang kanyang sasakyan, sumakay lang siya ng Grab. Alam mo Tito Makoy, gulat na gulat ako kasi ibang-iba ang pakikitungo niya sa akin ngayon. Kumamay kaagad ito sa akin nang makita ako at yumakap. Yung yakapan namin ay yung yakapang panlalaki sa pampublikong lugar. Pagpasok namin sa aking condo unit, saka ko lang napansin na meron pala siyang daladalang alak. Gusto raw niyang uminom, kailangan niya ng kausap ngayon at ako lang ang tanging alam niyang pwedeng takbuhan. Kaya naman Tito Makoy, dali-dali akong nagprito ng fish crackers para gawin naming pulutan. Sa aming pag-iinuman, nalaman ko na kaya pala nagkakaganito si Morgan kasi lumipad na pabalik ng Oregon sa United States si Brooks. Ayon kay Morgan, naghiwalay silang dalawa ni Brooks na hindi maganda ang pag-uusap. Kasi ang gusto niyang mangyari, tuluyan nang bumalik dito sa Pilipinas si Brooks para magsama na silang dalawa dito. Subalit ayaw nito ni Brooks kasi American citizen na si Brooks at doon ang kanyang trabaho.
Ano raw ang kanyang gagawin dito sa Pilipinas kung sakaling tuluyan ng mamamalagi dito sa bansa. Ang gusto ring mangyari ni Brooks, sumama sa kanya si Morgan sa Tati para doon na sila mamalagi, magsama na doon, mas maigi doon sa US. Pero ayaw ni Morgan na lumipat sa Tati. Sa ngayon, dinaramdam ng husto ni Morgan ang paghihiwalay nilang dalawa ni Brooks. Kaya gusto niya raw magpakalunod sa alak. Alam mo Tito Makoy, tungga siya ng tungga ng alak. Ako naman, paunti-unti lang ang aking pag-inom. Hanggang sa naubos ang malaking buti ng alak na kanyang daladala, halos siya lang naman ang nakaubos nito pero nabitin pa Tito Makoy. Naghanap pa ng alak kaya binuksan ko na ang aking nakatagong alak dito sa bahay. Patuloy ako sa aking paunti-unting pag-inom lang at hindi ako gaanong nagsasalita. Tanging ang ginagawa ko ay nakikinig lang talaga sa mga kwento ni Morgan. Yung mga kwento niya at hinaing sa paghihiwalay nilang dalawa ni Brooks. Hating gabi na Tito Makoy, nagpaalam na si Morgan na uuwi na raw siya. Subalit kitang-kita ko na lasing ito, halos nga hindi na makatayo. Naku Morgan, bukas ka na lang umuwi kasi delikado. Dito ka na lang magpalipas ng gabi sa bahay. Yan ang sabi ko sa kanya kasi natatakot ako kung uuwi ito, kung hahayaan ko siyang umalis, baka mapahamak ito sa daan. Bakit? Sino bang may sabi sa'yo na uuwi ako? Dito ako matutulog. Bakit, Felan? Ayaw mo ba? Sabihin mo kung ayaw mo kasi aalis ako. Ito ang wika sa akin ni Morgan. Ang labo nga talagang kausap Tito Makoy ng taong ito. Natulog kaming magkatabi sa higaan kasi ang condo unit ko ay hindi naman kalakihan. Isa lang itong studio type. Kaya walang ibang choice kundi ang magtabi kami sa tulugan. Gaya nga ng inaasahan ko Tito Makoy, gagawa ito ng hakbang para makipagniig. At yun nga, pakahiga ko ng pakahiga, yumakap siya sa akin. Tapos, idinikit niya ang kanyang labi sa aking pisngi, humalik siya sa pisngi ko. Gumapang ang kanyang labi, hinanap nito ang aking labi at kanyang hinuli. Tapos Tito Makoy, tuloy-tuloy na ang paghalik sa aking labi. Marahan niyang kinakagat-kagat ito. Gumagapang na din ang kanyang kamay sa aking katawan. Hinahaplos-haplos niya ang aking dibdib at ang aking tiyan. Ako Tito Makoy sa kanyang ginagawa, wala akong reaction. Di ka ba nasisiyahan sa ginagawa ko? Yan ang tanong niya sa akin na merong paglalambing ang tono. Hindi. Yan ang sagot ko sa kanya. Bakit? Ayaw mo bang magpakasaya tayo ngayon? Akala ko ba mahal mo ako? Kaya sige na, gawin natin. Ito ang parang pagsusumamo sa akin ni Morgan. Hindi kasi alam ko, wala rin itong saysay. Nakikipagniig ka sa akin pero hindi dahil sa pagmamahal o kaya pananabik mo sa akin. Si Brooks ang laman ng iyong isipan. Pangungulila lang kay Brooks ang nararamdaman mong yan kaya hindi. Pero pwede mong gawin ang gusto mo. Huwag ka lang aasang sasabayan kita. Ito Tito Makoy ang sagot ko kay Morgan. Nagpatuloy siya sa panunuyo sa akin hanggang sa naramdaman ko Tito Makoy na nakarating siya. Pero ako wala. Hindi ako tinablan ng kanyang mga ginawa. Baka po Tito Makoy hindi kayo maniwala sa akin pero ang totoo, wala talaga akong naramdaman. Alam niyo po kasi ganyan ako. Pag nawala na ako ng gana sa isang tao, hindi mo ako basta-basta madadala. Hindi kasi nawala sa isip ko ang ginawa niyang pag-iwas sa akin noon, yung pangdidedma niya noong narito pa si Brooks. Kaya talagang wala akong naramdaman sa kabila ng panunuyong ginawa
ni Morgan. Noong sumunod na araw na ikwento ko kay Brooks sa messenger ang nangyari. Si Brooks na rin mismo ang nagsabi sa aking naghiwalay silang dalawa ni Morgan na walang magandang usapan. Kung sakali raw na manuyo sa akin si Morgan, wala raw itong problema kay Brooks. Naku Brooks, hindi pwede yan. Alam mo, unang-una kaibigan kita. Di ko yan kayang gawin. Pangalawa, sigurado akong maganda ang pakikitungo niya sa akin ngayon dahil nga down na down siya sa paghihiwalay niyong dalawa na walang magandang usapan. Pakatapos na naman ng ilang araw, hindi na naman ako papansinin yan. Alam mo na, kagaya noon, bigla na lang siyang hindi namamansin sa akin. Ito Tito Makoy ang sagot ko kay Brooks. Si Brooks naman, ngumiti lang sa sinabi ko. Dumating ang mga araw Tito Makoy, pabalik-balik na dito sa aking condo unit si Morgan. Nanunuyo na sa akin. Pero prinangka ko siya. Ang sabi ko sa kanya, totoo ang sinabi ko sa kanya noon na meron akong pagtingin sa kanya pero nawala ito ng basta na lang hindi niya ako kinakausap. Hindi siya kumikibo sa akin. Ganoon pa man, sinabi ko rin sa kanya na kung kailangan niya ako, narito lang akong palagi. Lalong-lalo na ang kanyang pangangailangan sa kanyang katawan, narito pa rin ako. Pwede niyang gawin ang gusto niya pero huwag siyang aasang sasabayan ko siya. Sorry Philan, alam ko nagkamali talaga ako sa iyo. Yan ang paghingi sa akin ng paumanhin ni Morgan. Hindi ako naniniwala sa panunuyong ito ni Morgan, kaya sinabi ko sa kanya na maghanap siya ng panibagong relasyon. Ako naman, ganoon din maghahanap. Pero palagi akong nasa likuran niya. Kung kinakailangan niya ang tulong ko, tutulungan ko siya, hindi ako mawawala sa kanyang tabi. Sa bagong gym na aking pinapasukan Tito Makoy, dito ko nakilala si Alpha. Ito na lang ang itatawag kong pangalan sa kanya. Tito Makoy, kawal siya ng Armed Forces of the Philippines. Subalit hayaan nyo na pong hindi ko nabanggitin kung anong branch of service siya sa AFP. Nabuo ang aming magandang samahan pero ang problema lang ay merong pamilya itong si Alpha. Ipinagtapat niya sa akin ang lahat kaya friends with benefits lang kaming dalawa. Ayon kay Alpha, basta raw ganoon kami, pag may pagkakataon na makakagawa kami ng pribadong bagay, sa pribadong oras naming dalawa, gagawin namin. Total Tito Makoy, wala naman ako sa relasyon kaya pumayag ako sa ganoong kondisyon. Mas maigi siguro ito kasi hindi ako aasa ng lubusan. Sinabi ko rin kay Alpha ang aking sitwasyon kay Morgan. Wala itong problema sa kanya. Nagbiro pa nga si Alpha na kung gusto ko raw, kaming tatlo ang magsama-sama sa iisang pribadong oras. Ano? Loko-loko ka pala. Yan Tito Makoy ang naging sagot kong tumatawa kay Alpha. Isang araw pumunta sa aking kondo si Morgan pero may kasama siyang isang lalaki kagaya niya, matipuno din, kayumanggi at may itsura. Ipinakilala niya ito sa akin, Anilo ang kanyang pangalan. Okay naman itong si Anilo, maganda at magaan na kausap. Maganda ang pakiramdam ko sa kanya, kaya naging masaya rin ang kwentuhan naming tatlo. Pero ang landi ng dalawa Tito Makoy kasi mayat maya naghahalikan sa harapan ko. Tuloy sa kanilang ginagawa, pumasok sa aking isipan na tila yata pakay ni Morgan na pagsilusin ako. Ang tanga Tito Makoy kasi walang epekto sa akin yung ginagawa nila. Tuloy, natatawa ako sa ginagawa nitong dalawa. Ang akala nila, madadala ako. Sa aming dalawa naman ni Alpha, isang araw pumunta siya sa aking condo unit. Dito namin ginawa ang matamis na pribadong oras na aming pinagsaluhan. Masayang masaya ako Tito Makoy sa pagtatrabaho ni Alpha.
Wala siyang nilampasang bahagi ng katawan ko. Yung nakakakiliting mga halik niya, pinaliguan niya talaga ang buo kong katawan. Gustong gusto ko yung halik niya sa aking lieg, sa pusod at sa aking dibdib. Alam mo Tito Makoy, para akong lumulutang sa alapaap. Para akong high na high sa droga. Kaya kung ilang bisis kong nasambit ang pangalan niya. Sa ingay na aking ginagawa dahil nga sa kanyang magandang pagtatrabaho, gustong gusto pala ni Alpha ang umiingay ako. Kaya naman, lalo niyang pinag-iibayo para lalo akong masiyahan sa kanyang pagtatrabaho. Alam mo Tito Makoy, dahil dito, tama nga pala ang naririnig kong magaling talaga ang mga sundalo. Patunay na dito si Alpha. Alam mo ako Tito Makoy, sa pribadong oras kahit sino ang aking kaulayaw, gusto ko talaga ang kumain ng pipino. Hindi ako nakokontentong hindi kumain ng pipino. Kaya naman kinain ko talaga ang daladalang pipino ni Alpha. Ginawa ko lahat ang aking kaalaman para masiyahan siya kasi gusto ko talagang masiyahan si Alpha. Nagtagumpay naman ako sa aking ginawa kasi nakita ko siyang parang isang high jumper na tumawid sa bar. Pagkatapos bumagsak ito sa luna. Ang pagbagsak niya sa luna, tanda ng pagtatapos. Talaga Tito Makoy, hindi ko siya tinigilan hanggang hindi siya nakakatapos. Akala ko dahil natapos siya sa aking ginawang pagkain ng pipino, titigil na. Pero paghiga ko sa kanyang tabi para magpahinga pagkatapos kong maging mekaniko sa kanyang katawan, kaagad na inumpisahan na naman ni Alpha ang pagtatrabaho. Hanggang Tito Makoy sa nakatapos muli ako. Masayang masaya ako Tito Makoy kasi ramdam na ramdam kong sabik na sabik talaga sa akin si Alpha. Nakakapagod nga lang, pinagpapawisan kami pareho pero talagang masayang masaya ang pakiramdam ko. Walang kasing saya, walang kasing sarap ang ginawa sa akin ni Alpha. Pagkatapos ng aming pagbababad sa higaan, naupo kaming dalawa sa sofa, pareho walang damit pantaas. Umiinom kami pareho ng juice at nagkikwentuhan. Mga ilang sandali Tito Makoy, merong nag-doorbell sa aking pintuan. Sinilip ko sa magnifying lens ng pinto. Tito Makoy, si Morgan ang bisita. First time na magtatagpo nilang dalawa ni Alpha dito sa bahay. Walang problema ito kasi pareho nila alam ang sitwasyon naming tatlo. Si Alpha alam niya ang sitwasyon ko kay Morgan at si Morgan naman alam niya ang tungkol kay Alpha. Kaya naman kahit ganoon maganda ang naging takbo ng aming pag-uusap. Pero si Morgan kitang-kita ko na malungkot ang kanyang mukha dahil nadatnan niya kaming dalawa ni Alpha. Naunang umalis sa aking kondo si Alpha. Pakaalis ni Alpha Tito Makoy. Kaagad na nagsalita itong si Morgan. Phelan, wag naman sanang ganito, alam mo, nasasaktan talaga ako. Ito Tito Makoy ang wika ni Morgan kasi nakita niyang ang daming mga mapupulang kiss marks sa katawan ko, sa dibdib at sa liig. Yun kasing mga madidiin na halik sa akin ni Alpha, nagmarka talaga sa aking katawan. Namumula ang liig ko at ang aking dibdib. Sa palagay ko Tito Makoy, nagsiselos itong si Morgan. Tuloy naalala ko yung kwentong in-upload mo na Rosas ni Ronwell ata yun Tito Makoy. Basta yung kwento ni na Max at Ronwell. Si Morgan ngayon parang si Ronwell. Yung nagsiselos siya nang makitang merong ibang kachat si Max. Morgan, napagkasundo na natin ito, hindi ba?
Ikaw nga nung isang araw, dinala mo pa dito sa bahay ko ang boyfriend mong si Anilo. Walang problema sa akin yun. Iyan Tito Makoy ang sagot ko kay Morgan. Basta Phelan, kahit na meron tayong kasunduan pero ayoko ng ganito, talagang nasasaktan ako. Yan ang wika niya sa akin. Ang labo talaga Tito Makoy nitong Morgan na ito. Hindi ko maintindihan. Pumayag siya nung mag-usap kami pero ngayon nasasaktan raw siya. Ang labo talaga. Isang araw Tito Makoy, nagkasalubong kami ni Anilo sa may Rojas Boulevard. Hapon iyon, nagja-jogging ako. Si Anilo ganoon din nagja-jogging kaya nagsabay na kaming dalawa sa aming pag-jogging. Nung tumigil kami, nagkwentuhan kaming dalawa. Dito ko nalaman na wala naman pala talaga silang relasyon ni Morgan. Kalukuhan lang talaga ni Morgan ang pagpunta nila sa condo unit ko. Ito'y para raw pagsilusin ako. Natawa ko Tito Makoy sa kwentong ito ni Anilo. Hindi alam ni Morgan na hindi siya nagtagumpay at walang epekto sa akin yung pagdadala niya kay Anilo. Sa kasalukuyan Tito Makoy, patuloy kami sa aming kasunduan ni Morgan. Lagi lang akong nakaalalay sa kanya pero wala kaming relasyon. Gaya ng dati at pangako ko, kung kailangan niyang tugunan ang tawag ng kanyang pisikal na pangangailangan sa katawan, nagagawa niya sa akin. Pero siya lang talaga ang nag-i-enjoy kasi sa panig ko wala. Natatapos niyang palagi ang kanyang pangangailangan. Tito Makoy, nararamdaman ko nitong huli parang seryoso na si Morgan sa mga sinasabi niya sa akin na mahal niya ako. Baka raw pwede naming pagbigyan sa pangalawang pagkakataon. Pagbigyan ko siya na ipakita ang tunay niyang nararamdaman sa akin at maituwid ang pagkakamaling ginawa niya sa akin noon. At sa tingin ko Tito Makoy, lalo siyang naging masigasig mula noong madatnan niya sa bahay si Alpha. Kaso sa panig ko Tito Makoy, hindi pa rin nawawala sa akin ang pagdududa. Alam ko mangyayari na naman ang ginawa niya sa akin noon. Iiit sa puwera ako kung meron siyang makitang bago. Kaya lang parang hindi ganoon ang nakikita ko ngayon kay Morgan. At habang lumalaon Tito Makoy sa patuloy niyang panunuyo sa akin, para tuloy nakakaramdam na rin ako ng awa. Nitong pinakahuli nga, medyo nalilito na ako kung awa lang ba ang nararamdaman ko sa kanya o bumabalik ang aking pagtingin kay Morgan kagaya noon. Ano ba talaga ang nangyayari at ano ba ang nararamdaman kong ito kay Morgan? Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana mapili mo at sana magustuhan ng iyong mga taga-subaybay. Lubos na gumagalang, Phelan. Maraming salamat Phelan sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Sasagutin kita dyan sa tanong mo kung ano ba ang nararamdaman mo. Sa tingin ko hindi awa ang nararamdaman mo. Sa halip ay bumabalik ang iyong damdamin kay Morgan. Yung sabi mo sa akin na nawala na buhat ng bigla na lang nagbago sa iyo si Morgan, hindi kanya pinapansin sa hindi mo naman malaman kung anong dahilan at wala nga talagang dahilan. Yung sabi mo na wala na ang pagtingin mo, medyo malabo sa akin. Kasi kung tuluyan nang nawala ang pagtingin mo kay Morgan, sana tuluyan mo nang pinutol ang komunikasyon niyong dalawa. Ngayon, ikaw pa mismo ang nagsabi kay Morgan na kung kailangan niya ng balikat na masasandalan, nandyan ka lang. At higit sa lahat yung sabi mo kay Morgan na pwede niyang gawin sa iyo ang yung pagpapalipas ng pangangailangan ng tawag ng kanyang katawan. Tandayan na mahal mo si Morgan, may pag-ibig ka pa kay Morgan. Hindi nawala ang pagtingin mo. Kasi paano ka naman papayag sa ganoong sitwasyon na nakikipagniig sa iyo ang isang tao na wala ka namang nararamdaman? Oo, naroon na ako, hindi ka sumasabay, pero maaaring pilit mo lang na pinipigil ang
sarili mo. Ngayon dahil nga meron kang ugnayan kay Alpha at alam naman ni Alpha ang sitwasyon nyo, wala naman kayong seryosong relasyon ni Alpha, kung tatanungin mo ako kung sino ba ang pipiliin mo, mas sasabihin ko na sa yung piliin mo na si Morgan. Kasi nakikita mo na ring nanunuyo siya sa iyo ngayon at si Morgan walang pamilya. Si Alpha, pamilyadong tao, kaya hanggang dyan ka lang, kung may pagkakataon, saka kayo makakagawa. Saka kayo magsasalo ng masaya at pribadong oras. Si Morgan, libre, wala siyang karelasyon, binata, walang pamilya. Mas maigi na sigurong pagbigyan mo siya sa kanyang hinihiling na ikalawang pagkakataon. Babala ko lang, huwag mong masyadong patagilin, huwag mong hintayin na mapagod si Morgan. Kasi baka pag napagod yan, umalis, saka mo maramdaman na mahal mo pala siya, iiyak kang mag-isa, manghihinayang. Yun lang ang aking opinion na ibibigay sa iyo. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.